Magandang oras mga kahugot, lalo na sa mga kahugot nating hindi pa nakakaranas gumawa ng kasalanan. May tanong po ako sa inyo. Mas masaya at mas kontento po ba ang buhay nyo kesa sa amin na nagkasala na? Paki-comment po, paki-sulat sa comment section ang inyo pong mga sagot at pakinggan na rin ang kwentong hatid ngayon ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, tanggapin man natin o hindi, may mga nagawa tayong mali nung mga teenagers tayo. At yun ay bahagi ng growing up and stage of immaturity. Something really bad pero nakakalimutan naman pagdaan ng maraming taon. Pero ako as of now ay hindi ko pa rin lubusang nalilimot ang pagkakamali ko at hindi ko alam kung makakalimutan ko talaga ito. Pagbati muna sa lahat ng nakikinig. Ako pa si Marivic pero tawagin niyo na lang ako sa aking palayaw na Vic. Dahil ang pangalang Marivic ay kinasusuklaman ko hanggang ngayon. Galing ako sa isang mahirap at magulong pamilya sa Pateros, Maynila. Bahay ng lola ko na siyang kumupkup sa akin ang tinirhan ko mula nung baby ako hanggang sa nagdalaga ako. Grade 6 ako nang pumanaw si Lola. Naiwan si Lolo na mabait din naman sa akin subalit nung third year high school ako, ay may edad na si Lolo at marami nang iniinda sa katawan lalo na sa kanya mga paa. At hindi niya nakaya akong ipagtanggol kapag pinag-iinitan ako ni Papa at lalo na ng stepmother ko na si Tita Marivic. Yes, Kuya Bono, siya ang kinasusuklaman ko. Ang aking stepmother. At napakamalas ko dahil naging kapangalan ko pa siya. Noong third year high school ako ay may dalawa ng anak sina Papa at Tita Marivic. Mga half-sisters ko, sina Angelica at Angela. Ironic, di ba? Yung demonyita kong stepmother na halang ang kaluluwa, malaanghel ang mga pinangalan sa kanyang mga anak. Katatapos ko ng first year high school, ilang linggo lang matapos mawala si Lola, naisipan kong magrebelde laban kay Papa. Alam niyang inaapi ako at inaalipusta na ako ng kanyang asawa ngunit hindi niya ako magawang ipagtanggol man lang na parang okay lang sa kanya ang alilain ako ni Tita Marivic. Naglayas ako. Kaso muntikan akong maghahasa sa lansangan kaya bumalik din ako sa bahay ni Lola. Umalis ako alauna ng madaling araw habang tulog ang lahat. Bumalik ako pasado alas 4, pagod, hinihingal dahil sa kakatakbo. Hinabol ba naman kasi ako ng dalawang adik yata. Buti kabisado ko ang pasikot-sikot sa aguho. Sinadya ko pa noon ang magtago sa gilid ng bahay ni Rendal. Ang ka-MU ko noon. Wish ko noon sana magising si Rendal at ipagtanggol ako sa mga humahabol sa akin kaso pasado alas 4 lang noon ng umaga at alam kong tulog na tulog pa siya. Hindi nalaman sa bahay na nagtangka akong maglayas. Nagdasal ako sa maliit na altar noon.
Naroon din ang may kalakihang litrato ni Lola na nakakwadro at naiilawan ng maliit na bombilyang aandap-andap. Umagos ang luha ko noon dahil sa dalawang dahilan. Una, namimiss ko si Lola. Pangalawa, nakokonsensya ako sa ginawa kong paglalayas dahil ayaw ni Lola na ilagay ko ang sarili ko sa panganib. Ang bili niya sa akin bago siya mawala, alagaan ko raw ang sarili ko dahil walang ibang tunay na magpapahalaga at magmamahal sa akin kundi ako din. Isinilang kang mag-isa, o kahit may kakambal ka, buhay mo at buhay niya, hiwalay, hindi iisa. Makatagpo ka man ng taong magmamahal, ikaw pa rin ang siyang tunay, sa sarili mo'y magmamahal. Mahalin mo ang sarili bago ang iba. Pahalagahan ang sarili, wag umasa sa iba. Mahal ka man nila, pero sa huli ikaw lang talaga ang aasahan mo na magmamahal sa'yo. Bahagi ng pangaral ni Lola sa akin noon yung pagbibigay ng benefit of the doubt sa mga tao sa paligid ko kung bakit nagagalit sila. Well, mas kasi Lola noon pinagagalitan at sinasaktan din ako kapag may mali ako or kapag mainit talaga ang ulo niya. Iisipin ko daw ang sitwasyon nila para maunawaan ko ang pinanggagalingan ng galit nila. Kina Papa at Tita Marivic, hindi na kailangang ianalisa na pera at kahirapan ang laging dahilan ng pag-iinit ng mga ulo nila. Ang masama lang, ako ang laging binubuntunan ng galit nila na para bang, hello, ako ba ang may kasalanan kung bakit wala silang pera? At kung bakit hindi man lang nila na ipagamot ng maayos si Lola nung nagkakasakit ito hanggang sa namatay na lang. Tapos nung wala na si Lola, magtitiis pa rin ako sa poder nila. Malapit lang ang Mayor Simplicio Manalo National High School sa bahay ni Lolo. Ang bahay na yon ay nasa likod ng mas malaking bahay, bahay ng nasirang kapatid ni Lolo na minana na rin ng 3 anak nila. Pinarte-parte ang malaking bahay, dinivide by 3 nila. Ang daanan namin papunta sa bahay ni Lolo ay right of way pero may gate. Tao lang ang kasya sa daanang yon at lumang single motor ni Lolo na noon ay madalas kong gamitin kapag naiinip ako sa buhay ko. Natuto lang akong magmaneho sa sarili ko. Nababangga-bangga ako sa pader dahil nahuhuli ako ng preno. Taranta pa kasi. Okay lang kay Lolo kahit nakikita niyang nababangga ko sa bakod kasi luma naman na. Nakatenga na nga ang motor na yon dahil ayaw namang gamitin ni Papa. Ikinahihiya ni Papa ang gumamit ng karag-karag na motor pero proud naman siya sa mukhang karag na asawa. Karak-karak. Oy manang tasarming matmataman tapno makitam day tarupam kaslarupat tuka ay karagayam di ka kumauyawem ngem day tagamin ugalim
Marurut Makapapapungtut Koka Karatarupam Nagragod gunam Ikapay lamakimatan Tapno karuba magraksak Karag Karatarupam Kasla ugalim nga naranggas Karag Karatarupam Di kapay lama ungkak Hindi naman ako lumalayo kapag nagmomotor ako. Isang diretsyong kalye lang yung Ikyoge, may dead end pa dahil sa ilog ng Taguig. Sa kabila naman ay kanto na ng G. Borja at hindi na ako lumalagpas doon. Pakialamera kasi ako lalo na kapag naboboring ako. Kung ano-ano ang ginagawa ko kasi ayaw kong gawin yung pinapagawa nila. Pinakaayaw ko ang maglaba ng mga damit nila sa totoo lang. Tawagin nyo na akong tamad, okay lang. At ang pinakagusto ko naman, magluto. Nag-i-eksperimento ako ng ulam. Minsan kapag may pera, nanonood ako ng mga video sa YouTube ng mga recipe kapag meron akong pambayad sa internet shop. Yun ang hilig ko. Pero maglaba, hate na hate ko kaya kahit santambak na ang labahin ko, nagagawa ko pa rin magmotor kapag wala sila. Dinagukan ako ni Papa nung nalaman niyang pinakikialaman ko ang motor ni Lolo. Hindi naman dumudugo ang dagok kaya hindi ako nadala. Inulit-ulit ko pa hanggang sa natuto ako at natutokso akong lumayo noon sa totoo lang. Kaso pinakababalaan ako ni Lolo na huwag akong lalagpas ng Borja dahil baka mahuli ako ng pulis. Liban kasi sa wala pa akong lisensya ay expired na rin ang rehistro ng motor. Oo, pasaway din kasi ako dahil nga sa ayaw ko na talaga sa poder ni na Papa. Napipilitan na lang akong manatili sa bahay nila kaya sinasadya ko na kung minsan nang buwisitin sila para palayasin na nila ako. At dalhin na lang ako sa probinsya ng ina ko na siyang lagi nilang pinapanakot sa akin nung maliit pa ako. Sige, dadalhin ka namin sa Isabela. Yung nanay mo doon ipamimigay ka sa mga NPA. Titira ka sa bundok. Walang pagkain doon, walang kuryente, walang TV. Ganyan ang madalas nilang ipanakot sa akin nung maliit pa ako at sa totoo lang ay natatakot naman ako noon. Hindi ko ma-imagine ang tumira sa lugar na walang kuryente lalo na kapag gabi. Nababangungot pa ako dati, nagigising ako ng hating gabi, syempre madilim. At akala ko talaga sa bundok na ako nakatira kasi madilim. Pero nung high school na ako, Kuya Bono, wala na si Lola. Nakakapanood na ako ng mga action movies na may mga NPA. Ini-imagine ko na magiging isa ako sa kanila. May baril ako, makikipaglaban din ako. Parang dahil sa galit sa mundo o galit ko sa mga tao sa paligid ko ay naging matapang ako. Umanib nga ako sa PWR noon eh. Yan ang grupo na binuo ni na Rendal, yung love ko na hindi legal, at ng pinsan niyang si Master Fist. Dalawa ang meaning ng PWR. Una ay parang abbreviation nila daw ng salitang power. Pangalawa ay Pateros Wild Rebels. Bad boy si Rendal pero gwapo. Schoolmate at kabarangay ko siya at isa siya sa mga bully sa eskwela. Nangungutong yan sa mga duwag at ayaw ng gulo. At dahil tropa namin siya, parang leader namin sa school, pati kami nagiging tarantado. Mahusay kasi sa martial arts si Rendal at Master Fist. Athlete si Rendal ng taekwondo dati pero dahil sa dami ng atraso sa pinagmulan niyang school, tinanggal siya bilang athlete. Lumipat siya sa school namin,
bumuo siya ng grupo at isa ako sa mga nagpauto. Madalas kapag Friday after lunch, naghihintay na sa kanto ang van ni Master Fist. Doon kami sasakay papunta sa bahay nila at doon kami tatambay hanggang sa oras na nang uwian sa eskwela. Nagkakating kami tuwing Friday. Sa bahay nila, tinuturuan niya kaming makipaglaban. Matapang silang magturo. Pantay ang tingin nila sa babae at lalaki kaya kung anong parusa sa lalaki nagkamali, ganun din sa babae. May malinaw na patakaran si Master Fist. Hindi kami lalaban sa magulang o guardian namin at kapag inutusan kami ng parents namin na umalis sa PWR, walang pag-uusapan, aalis ka agad. Kaya the more na kaya mong itago na member ka ng PWR sa parents mo, gagawin mo. Abogado/politiko ang daddy ni Master Fist kaya ayaw nitong magka-issue sa mga magulang namin. Ang totoo medyo nalambutan ako sa mga patakaran ni Rendall at Master Fist. Tinawag pang wild pero may limit naman. Ang gusto ko noon yung sagad sa tapang, totoong wild. Pero dahil MU nga kami ni Rendall, nagstay ako sa grupo. By the way, bakit sinasabi kong MU kami ni Rendall? Well, iba kasi ang trato niya sa akin kumpara sa ibang babaeng members. Kapag wala kami sa training, malambing siya at mabait sa akin. Problema lang, may girlfriend siyang US citizen. Magkalayo sila but yes, noon pa lang ay payag akong maging kirida kung gagawing formal ni Rendall ang panliligaw niya sa akin. Kaso, hindi naman siya nanligaw. Itinuring lang niya akong espesyal pero hindi nanligaw. Positive pa rin ang marka niya sa akin kasi hindi siya nagsamantala at pinanindigan niyang iisa lang ang girlfriend niya, si Katja na nasa Amerika. Bago nga pala maging legit na member ng PWR ay may hazing at marking. Simple lang naman ang hazing. 10 sampal sa mukha, 3 bonsol sa sikmura at 3 paddle. Nung ako ang pumasok, hindi ako pinadel at sinikmuraan kasi that time ay may dalaw ako. Sampal lang ang ginawa sa akin pero 20. Yung marking naman ay maliit na tattoo ng PWR sa kanang bahagi ng pulso. Hanggang ngayon nga hindi pa nabubura ang PWR marking sa pulso ko. Yun nga lang, hindi na Pateros Wild Rebel ang meaning nito sa akin ngayon kundi Pinay Waitress ng Romania, PWR. Anyway, balik muna tayo nung high school pa ako sa Pateros. Noong ibugaw ako ni Tita Marivic sa isang matandang dayok-dok sa halagang 3,000 pesos at inabot niya sa akin yung 1,000. Tinanggap ko pero nung sabihin niya kung anong gagawin ko kapalit ng 1,000, sinoli ko yun sa kanya. Sabi niya, hindi daw ako gagalawin ng lalaki. Dadaliriin lang daw yung ano ko. Namura ko siya, sabay sumbong kay Lolo pero nagkaila siya kay Lolo. Bakit ko naman gagawin yun, tatay? Parang anak ko na yan. Gumagawa na lang yan dahilan para mag-away kami ng papa niya. Ganito ako binaliktad ni Tita Marivic kay Lolo at ganun din ang kwento nyo kay Papa. Sinampal ako ni Papa. Nagalit ako, sinampal ko din si Angela, panganay na anak nila. Lalo silang nagalit sa akin, nagkagulo kami, hanggang sa sumigaw si Lolo. Isinigaw niya ang pangalan ko kaya pumasok ako sa kwarto niya.
Naniniwala ako sa iyo, Vic. Bibigyan kita ng pera. Umuwi ka na lang sa nanay mo sa Isabela. Pahihirapan ka lang nila dito. Ako nang bahala ka sa sarili ko dito, Apo. Huwag mo na akong alalahanin. Nagtaka ako noon sa mga sinabing ito ni Lolo. Lo, alam mo kung nasaan ang nanay ko? Alam ko. Nakarating na ako doon nung sunduin ko ang papa mo nung binata pa siya. At baliw na baliw siya sa nanay mo. Paano ako makakapunta doon, Lolo? At saka, gusto kaya niya ako makita? Ni minsan, hindi niya ako dinalaw dito nung maliit ako. Dinalaw ka. Hindi lang minsan, pero syempre, hindi mo matandaan dahil maliit ka pa noon. Ayaw ka lang ding ibigay ng lola mo noon sa kanya. Hanggang sa nakapag-asawa na siya ng lalaking mahirap din, nagkaanak na rin kaya hinayaan ka na lang dito. Kaya ko, Lolo. Kaya kong puntahan ang nanay ko. Ganito ang mariin kong sabi kay Lolo noon kahit hindi naman niya tinatanong kung kaya ko, kundi sinagot ko lang ang tanong ng isip ko kung kaya ko bang magbiyahe mag-isa papuntang Isabela at hanapin ang nanay ko. 16 na ako ng Kuya Bono at magpo 4th year high school sa paparating na pasukan at alam kong matapang ako kaso nagdalawang isip akong umuwi sa nanay ko na ni minsan nga kasi ay hindi ko pa nakita ang pagbumukha. Sabi ni Lolo, maganda raw ang nanay ko. Sa kanya ko raw namana ang mukha ko. Kaso wala talaga akong alaala tungkol sa kanya at ni isang litrato ay wala. At sa halip na umuwi ng Isabela ay plinano kong makitira na lang kina Master Fist. Ikinuwento ko kay Rendal ang sitwasyon ko, then yung bala kong makitira kina Master Fist pero ang mabilis na sagot ni Rendal ay, hindi ba malinaw sa'yo na hindi dapat na i-involve ang grupo sa issue ng pamilya? Mas pwede ko pang kausapin si Kuya na ihatid ka namin sa Isabela kasi ilapit kita sa kanya para tumira sa bahay nila. Madalas kami sa Isabela dahil may tita kami doon. May malawak na lupain sina Tito sa Tumawini, Isabela. Noon ay natigilan ako at saglit na napaisip. Parang naramdaman ko na gumagawa na ng tadhana ang pagkakataon para makita at makasama ko ang aking tunay na ina. Kulang 2 linggo ang hinintay ko bago ko makuha ang school records ko na napansin kong parang ayaw ibigay ng school sa akin. Kung hindi pa nagpunta si Lolo sa school, hindi nila ibibigay. Kasi simula lang noon ang pasukan para sa school year na yon, na 4th year na ako. Nung time na yun, Kuya Bono, ay iniinda lagi ni Lolo ang mga paan niyang sinapian ng rayuma. Pero sinikap niyang pumunta sa school para makuha ang mga credentials ko. Matagal kami nagyakap ni Lolo bago ako lumabas ng bahay at tinungo ang kalsada kung saan naghihintay na ang van na lulan sina Master Fist, Rendal, Jam at Kiela. Sina Jam at Kiela ay ka-member ko sa PWR. Tomboy si Jam at si Kiela ay pinsan din ni Rendal at Master. 26 years old na si Master Fist noon. Napakagwapo, ang bait ng itsura at hindi mo talaga iisipin na leader siya ng isang grupong pinapangarap niyang lumaki at lumakas balang araw. Pero ang kanyang pangarap na yun ay nabigo dahil na-inlove siya sa isang napakatinong babae kung saan kinailangan niyang talikuran lahat ng masasamang gawain niya para lang ibigin siya ng babaeng yon. 16 lang ako noon, Kuya Bono, pero sobra kong na-appreciate ang ginawang yon ni Master Fist sa ngalan ng pag-ibig.
Gusto ko mang asahan na sana ganon din si Rendal pero nilubayan ko na ang mag-ilusyon lalo na nung nasa daan na kami papuntang Isabela at kausap ni Rendal sa cellphone niya si Katja. First time kong marinig na kausapin ni Rendal ang girlfriend niya at nakakasakit yung kilig niya. Halatang sobra siyang natutuwa na kausap niya ang girlfriend niya. Tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin noon. Oo, may itsura naman ako pero hindi siguro mangyayari ang himala na ipagpapalit ni Rendal si Katja sa akin. Sobrang labo. Kaya umuusad na lang ako mula sa ilusyong pwedeng maging kami. Kasi hinding-hindi. Masarap mag-daydream, bongga ang mag-ilusyon. Kayo ng crush mo at ang ragsak-ragsak nyo. Sige lang bebe, mangarap mag-ilusyon. Darating ang aldaw, maumaang tulata. Pagsawa na sa kanya, na umay na sa pangarap, may makikilala kang iba. Bagong arapaap, sige lang bebe, bebe. Magtatakip silim nung dumating kami sa barangay ni Nanay. Nakita ko ang arko ng barangay kahit alam kong tama ang turo ng taong napagtanungan namin sa highway ng Kawayan City. Mabagal na ang patakbo ni Master noon dahil nasa barangay road na kami at para akong tanga na tumititig sa mukha ng mga lalaking nadadaanan namin dahil iniisip kong mga NPA sila. Apparently, kalokohan lang lahat ng panakot nila sa akin nung bata pa ako. Walang NPA at higit sa lahat, hindi bundok ang Isabela. Ang bait pa nga na magkumparing pinagtanungan namin kahit hirap sila magtagalog. All smile silang tinuro ang bahay ni nanay pero kaagad nilang nasabi na nasa abroad ang nanay ko. Hanapin ko raw si Daniel kapag nag-doorbell kami. Inasahan kong bata si Daniel at baka kapatid ko sa ina. Batang babae ang lumapit sa gate nung mag-doorbell kami, si Mira at siya ang kapatid ko sa ina. Agad ako nagpakilala, napangiti siya at tinawag akong Ate Marivic pero agad ko siyang tinama. Ate Vic lang. Sabi ko, Ate Vic, lagi kang kinukwento sa amin ni Mama. Ang puti mo pala talaga. Kaso wala dito si Mama, nasa Hong Kong siya. Alam mo ba ang number niya? Baka pwede natin siyang tawagan. Makapagpaalam ako sa kanya na dito muna ako titira. Oo, Ate Vic, may number siya sa akin. Teka, kunin ko lang ha. Sabi niya tsaka patakbong pumasok sa bahay. In fairness, maganda ang bahay ng nanay ko. Hindi ko inaasahan na ganong bahay ang daratnan ko. Bungalo na pinturado at puro salamin ng mga bintana. Malayong mas maganda kesa sa bahay ni Lolo sa Pateros. Eto Ate Vic, kausapin mo na si Mama. Sobrang excited na sabi ni Mira sabay abot sa akin ng cellphone niya. Inabot ko ito sa pagitan ng grills na bakal ng gate. Hello po. Hello Marivic anak. Totoo ba ikaw yan? Opo, ako nga po. Talaga? Anong pangalan ng tatay mo? Victor po. At kayo po si Marita, di ba? Doon nakuha ang pangalan kong Marivic. Pinag-combine nyo. Tama. Kumusta ang lolo at lola mo? Wala na po si lola. Si lolo po ang tumulong sa akin para makauwi dito kasi inaapi na ako doon ng stepmother ko. Si Marivic na mukhang palaka? Ang kapal naman ng mukha niyang apihin ka. Alam mo, may friend request siya sa akin sa Facebook eh. Hindi ko lang kino-confirm dahil ayoko ng bad vibes. Gusto kong mapangiti sa narinig ko kay Mama. Oo, Mama na rin ang tinawag ko sa kanya kasi Mama ang tawag sa kanila ni Mira at Alan. Mga kapatid ko sa ina, sila ang mga anak ni Mama sa pangalawang asawa niya.
Napapangiti ako noon dahil naramdaman kong sa kanya ako nagmana ng masamang ugali ko at pagiging talakera ko. Pwede po ba akong tumira dito at magta-transfer pa ako dito? Fourth year high school na po ako. Oo naman, anak kita at saka baka makatulong ko din dyan sa bahay. Pag-aaralin kita anak, hanggang sa college kung makakatiis ka dyan. Salamat po at opo, tutulong po ako dito at saka mag-aaral po ako mabuti. Salamat kung ganun anak. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Sobrang saya ko anak. Hindi ko inaasahan ang araw na ito. Sobrang saya ko. Lord, salamat. Maraming salamat. Oh, baka naantig kayo. Natatouch kayo. Well, nakakaantig naman kasi talaga. Actually, ako nga napaluhan noon kahit nakatingin ang mga kasama ko, sila Rendal, sila Jam. Kaya lang, sa una lang yung magandang relasyon namin ng ina ko. Kalaunan, nasira dahil sa lalaki, dahil sa chismis at paninira. Dahil kay Tita Marivek, ang stepmother kong pilat ay karag. Oy manang tasarming matmataman tapno makitam day tarupam kaslarupat tuka ay karagayam di ka kumauyawem ngem day tagamin ugalim makarurut makapapapungtut koka karaktarupam nagragod gugunam ikapay lamakimatan tapno karuba magragsak karaktarupam kasla ugalim nga naranggas karaktarupam di kapay lamaungkak. Nadatnan ko na rin sa bahay ni Mama si Kuya Daniel na siyang kasalukuyang jowa ni Mama noon. Si Kuya Daniel, ka-age lang ni Master Fist. 26 years old din siya noong ako ay 16 at may itsura si Kuya Daniel. Bagay sa structure ng mukha at katawan niya ang kayumanggi niyang kulay. Magsasaka kasi siya at maganda ang body niya, parang nagji-gym at hindi siya mahilig magdamit. Laging hubad ang katawan, naka-shorts lang lagi. Magdadamit lang siya kapag lulusong sa bukid o lilibot sa barangay. Para sa bahay, shirtless siya lagi. And yes, nagulat ako nang malaman kong jowa siya ng aking ina. Kinse anyos pa lang daw si Mama nung isinilang niya ako. 2 taon ang tanda ni Mama kay Papa at 16 lang si Papa noong sinundo siya ni Lolo sa Isabela upang iuwi at magpatuloy pa ng pag-aaral. Si Mama daw kasi ay pumasok na kasambahay noon sa tita niya sa Pateros. 14 lang siya noon pero malaking bulas. Doon sila nagkakilala ni Papa at nagkajowaan. First love ni Mama si Papa. Noong umuwi si Mama ng Isabela para doon magpasko, sumama si Papa pero Marso na, matatapos ng school year ay hindi pa bumabalik ng Maynila si Papa kaya sinundo siya ni Lolo. Kaso gusto ni Papa na kasama din si Mama kaya isinama nga din. Buntis na raw noon si Mama sa edad lang na 14. Nanganak si Mama sa edad na 15 sa Pateros pero ilang buwan pa lang daw ako ay ginagawa ng katulong ni Lola si Mama. Hindi nito natagalan ng buhay sa poder ni Lola kaya ito naglayas. Iniwan ako. Pero binalikan ako nung makaipon siya ng pera mula sa sweldo niya bilang katulong. Gusto niya akong iuwi noon sa Isabela pero ayaw akong ibigay ni Lola. Dahil doon ay umuwi si Mama
Namasukan ulit nakatulong at makaraan ng ilang buwan ay muling bumalik upang tangkaing kunin ako pero ayaw pa rin akong ibigay ni Lola. Hanggang sa tuluyan nang umuwi si Mama sa Isabela, hindi ako kasama. Nakatagpo na siya ng iba, si Tito Marvin, tatay ni Namira at Alan. Si Tito Marvin naman ay binata pero may anak na sa unang babaeng nakasama niya, si Lakay or Kai. Pinakasalan ni Tito Marvin si Mama pero nung grade 3 na si Mira at grade 1 si Alan, umuwi daw si Mama mula sa abroad. Unang abroad niya noon pero may chismis na nagstay pa si Mama sa hotel sa Kawayan City dahil magsasama pa sila ng kabit niya. Nalaman yon ni Tito Marvin. Sa mismong inuman niya napakinggan ang chismis na yon, kaya't kahit nakainom ay nagmadaling nagmaneho ng motor niya papuntang syudad pero hindi siya nakarating dahil naaksidente siya at namatay. Si Lola Ateng ay nanay ni Tito Marvin. Nadatnan ko rin siya sa bahay ni Mama sa Kawayan pero may sakit siya noon, psychological. Naging tulala siya mula nung mamatay ang kaisa-isa niyang anak na si Tito Marvin. Hindi siya lagi nakakausap pero may pagkakataon na maayos siya. Sasabihin ko sanang baliw siya pero hindi naman siya nananakit o naninira ng gamit. Hindi rin siya lumalabas ng bahay. Naroon lang siya sa kwarto niya, kung minsan sa likod ng bahay, nakaupo lang at nakatulala. At ang nag-aalaga sa kanya maliban kay Mira ay si Kuya Daniel, ang pangatlong jowa ni Mama. Yes, si Kuya Daniel na pinagbibintangang siyang kabit ni Mama noon. Si Kuya Daniel ang nagmamalasakit sa ina ng nasirang asawa ni Mama na si Tito Marvin. Si Kai, na tunay na apo ni Lola Ateng, ay madalas ding dumalaw kay Lola pero halata ang galit niya kay Kuya Daniel at sa iba pang tao sa paligid. Maliban kina Mira at Alan. Dumarating siya, diretso ang tingin sa dadaanan, hindi tumitingin at lalong hindi bumabate. Hindi ngumingiti. Para akong hangin na basta lang niya dinadaanan, diretso siya sa kwarto ni Lola Ateng. Makaraan ng ilang minuto, aalis. Dadaanan lang din ako sa kusina, walang lingon, diretso labas. Noong unang pagkakataong gawin niya yon ay nag-comment ako. Problema nun. Tanong ko kay Alan na siyang assistant ko lagi sa pagluluto dahil si Mira ay hindi mo mapapatayo kapag gumagawa ng homework niya. Noong dumating ako, napakapayat ni Alan. Halos butot balat dahil pihikan sa pagkain. Alansay nga ang naging pang-asar na tawag ko sa kanya noon kasi para siyang kalansay. Grade 4 siya noong dumating ako, grade 6 naman si Mira. At simula kasi nung dumating ako na ang naging tagaluto kasi napansin ko nung una pa lang na hinihintay pa ni Mira si Kuya Daniel na dumating para magluto ng ulam. Malayo ang bukid ni Kuya Daniel kaya madilim na kapag dumarating siya. So unang luto ko noon, adobong matamis na may patatas, gustong gusto ko agad ni Alan. Inawat pa siya ni Mira dahil baka daw maimpacho. Mula noon, laging nagpepresenta si Alan na maging assistant ko sa pagluluto. Pagdating niya sa eskwela, maririnig ko siyang magsasabi ng ganito. Ate Vic, 5:30 ka ba magluluto? Maglalaro muna ako sa community ha. Babalik ako bago mag 5:30. Assistant mo ako sa pagluluto mo.
At isang hapon nga dumating si Kai habang nagluluto kami pero hindi man lang ako nilingon. Ganon din nung umalis na siya. Diretso talaga ang mukha sa pinto, parang sementado ang leeg. Hindi lumilingon. Kaya napakomment tuloy ako ng ganito kay Alan. Problema nun. Ganon talaga yun ate, simula nung mamatay si Papa. Sagot ni Alan sa reaction ko tungkol sa simangoting kuya niya pala. Papa, you mean kapatid mo yun? Kapatid ko lang sa ama, iba ang nanay niya ate. Saan yun nakatira? Dito nakatira dati. Umalis siya nung malibing si Papa kasi galit siya kay mama. Tumira siya sa lola niya sa Ilagan at doon din siya nag-aaral. Lola niya sa mother side. So kasama niya doon ang mama niya. Wala siyang mama ate. Namatay daw ang mama niya nung pinanganak siya. Ay, ang lungkot naman. Kaya pala ganun ang mukha. Sambakol lagi. Crush mo ate no? Ay hindi. Magkakakrush naman ako sa ganun. Bisangot. Mabait yun ate. Tsaka guwapo kapag nakangiti. Kaso hindi ngumingit eh. Kapag andito lang siya sa bahay nakasimangot. Empyerno daw kasi ang bahay na to sabi niya. Ganon? Di ibig sabihin demonyo ka pala Alan? Bakit ay? Sabi mo empyerno tong bahay nyo. O saan ba nakatira ang demonyo? Patingin nga ng sungay mo. Wala akong sungay ate. Buntot lang pero nasa harap. Ay, iba yan Alan. Ibang buntot yan. Buntot na sapot. Si Kuya Daniel, aminado ako na hindi ako komportable sa kanya kahit nung una pa lang. Pero hindi ito nangangahulugan na totoo ang ikinalat na chismis ni Tita Marivic na may relasyon kami ni Kuya Daniel. To the extent na maging si Rendal nalaman niya. Chinat ako ni Rendal at pinapaamin kong totoo. Hindi pa rin ako aware noon na may babaeng satanas pala kaming kapitbahay. Pinsan ni Mama, tawagin na lang natin siya sa pangalang Tita Satana at siya ay kaibigan din ni Papa. Siya ay anak ng tita ni Mama na siyang pinagtrabahuan niya noon sa Pateros. Nakapag-asawa si Satana ng taga Isabela at sa kawalan ng anak dahil may depresya ang matris. Wala ting magawa sa buhay kaya nagpatubo na lang ng radar sa ulo na siyang sumasagap ng mga gawa-gawang kwento. Kwentong matagal na rin palang nakarating kay Mama pero hindi ako sinisita ni Mama. Hanggang sa isang gabing kachat ko si Mama, nagsimula ang usapan namin sa ganito. Magpapadala ko ng pera sa ATM na hawak ni Mira. Mag-withdraw ko ng 5,000. Subukan mong ibigay kay Leandro. Leandro? Sino yan ma? Sila Kai. Yung kuya ni Mira at Alan. Puntahan mo siya sa Ilagan sa Sabado. Ibigay ko sa iyo ang address ng lola niya. Ma, hindi kami close noon. Invisible nga ako sa kanya eh. Ay, kailan kaya lalambot ang puso ng batang yun? Ganito ang reply ni Mama. Blinak niya ako Vic, kaya hindi ko siya makontak. Alam kong kailangan niya ng pera kasi graduating na siya sa college. Di ba nakatira siya sa lola niya? Baka pinag-aaral siya. Ay naku kung alam mo lang kung gaano kahirap ang buhay nila doon. Ganito na lang anak. Pwede magpasama ka kay Daniel. Pumunta kayo sa Ilagan. Sumakay kayo sa motor. Pero hindi magpapakita si Daniel. Ikaw lang ang magpakita kay Leandro. Di sige kung gusto ni Kuya Daniel. Kuya Daniel? Kuya ang tawag mo kay Daniel, Vic? Oo, bakit? 10 years lang naman tanda niya sa akin. Ano itatawag ko sa kanya, Tito? Medyo natagalan, Kuya Bono, bago nag-reply si Mama. Nakahiga na ako nung tumunog ng cellphone ko. Shot mula kay Mama na ganito ang laman. Vic, magtapat ka nga. Totoo ba ang chismis? May relasyon kayo ni Daniel?
Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay hindi ko pa kilala ang ina ko. Hindi ko siya kabisado. Nakakausap ko siya pero hindi ko pa siya nakakasama kaya hindi ko kabisado ang ugali niya, ang pagkatao niya. At hindi ko masasabi kung naniniwala siya sa sagot ko noong pinagtapat niya ako kung may relasyon daw kami ni Kuya Daniel na asawa niyang mas bata ng 6 na taon sa kanya. 32 lang si Mama noong time na 16 ako at 26 naman si Kuya Daniel. Inutusan pa rin niya kaming magpunta ng Ilagan at gaya ng instruction ni Mama, ako lang ang nagtungo sa mismong bahay ng lola ni Kai at totoo nga, mahirap sila. Kasalukuyang naglalaba si Kai noon sa poso ng kapitbahay nila nung tawagin siya ng batang napagtanungan ko. Naka-boxer shorts lang si Kai noon, basa pa. Kaya naman nakabakat ng kanyang sandatahang lakas pero nang makita niya ako ay dali-dali siyang pumasok sa maliit na bahay ng kanyang lola at paglabas niya ay may balabal na siyang lumang tuwalya na nakabalot sa katawan niya hanggang doon sa tapat ng kanyang kanyon. Pero alumpit pa rin siyang lumapit sa akin at walang kangiti-ngiti. 2 metro pa ang layon sa akin sa tansya ko ay huminto na siya at hinintay kong at least sana ay tanungin niya ako kung bakit ako naroon pero nakayuko siya kaya ako na ang lumapit ng 2 hakbang. Inutusan ako dito ni Mama para ibigay sa iyo to. Baka daw kailangan mo kasi graduating ka. Tumingin siya sa perang inaabot ko sa kanya pero hindi siya tumingin sa mukha ko. Inasahan ko ang naging sagot niya. Hindi ko kailangan yan. Umuwi ka na. Sabi niya tsaka tumalikod na at muling pumasok sa loob ng bahay. Nanatili ako nakatayo doon hanggang sa muli siyang lumabas mula sa likod at diretso ulit sa poso ng kapitbahay. Namataan ko ang lola niya sa bintana ng maliit ng bahay. Although nagulat ako dahil medyo nakakatakot ang titig ng lola niya sa akin. Lumapit pa rin ako sa bintana at bumati pa ako ng magandang umaga. Tumango siya at medyo lumambot ang itsura niya. Anak po ako ni Marita. Inutusan po ako dito para ibigay itong pera kay Leandro pero ayaw pong tanggapin ni Leandro. Kung pwede po, sa inyo ko na lang iabot. Sabi ko sabay abot ng pera sa bintana pero hindi niya tinanggap. Sa halip ay sumenya siya. Itinuro ang parang maliit na terrace nila sa harapan. Humakbang naman ako papunta doon at doon nga ay lumabas siya mula sa pintuan. Dakes nga ibang lasew ti kwarta dya tawa. Sabi niya pero that time ay hindi pa ako marunong mag-Ilocano. Tinanggap niya ang pera, tinapik pa niya ako sa kaliwang braso ko nung magpasalamat siya. Noon ay umalis na ako. Diretso sa kanto kung saan naghihintay si Kuya Daniel na hindi talaga tinanggal ang kanyang helmet. Takot na baka may makakita sa kanya, barkada nilakay kaya nag-ingat siyang baka siya ay makuyog. Ang totoo Kuya Bono, sina Kuya Daniel at Kai parang magkapatid kong titingnan. Magkakulay sila ng balat at medyo magkahawig. Hindi lang ang mukha kundi maging ang katawan nila. Mas malaki lang ng konti ang katawan ni Kuya Daniel at narito ang pag-amin. Totoong humahanga ako sa mga katawan at mukha nila. Nakita ko na rin ang katawan ni Rendal, payat na maputi at never ko itong hinangaan. Noon ko pa lang talaga napagtanto sa sarili ko na ayaw ko ng maputing lalaki. Maputi rin si Master pero sobrang laki naman ng katawan niya dahil nag-gym at may mga kapsula siya na iniinom. Para sa akin ay perfect ang katawan ni Kuya Daniel. Wala mang masyadong bukol-bukol na muscle kapag hindi nag-e-effort ang katawan pero normal na nakaumbok ang dibdib nito at flat na flat ang tiyan. Kapag may binuhat na mabigat si Kuya Daniel, tsaka pa lang makikita ang bukol ng mga muscle niya. Naisip ko, mga ilang taon pa magiging ganun na rin ang katawan ni Kai.
Pero sa age ni Kai na 20 noon, napakaganda na rin ang katawan niya. At yung Pinoy na Pinoy niyang mukha, talagang nagagapuhan ko kahit na karamihan ng mga pagkakataong natititigan ko ang mukha niya ay blanco, walang expression. At ninais ko noon na sana isang araw makita ko naman siyang ngumiti. Ang tanong ko lang noon ay paano ko siya mapapangiti kung puno pa ng galit ang kanyang puso. Noong araw na yon na nakaangkas ako sa likod ng motor ni Kuya Daniel pauwi ng Kawayan mula Ilagan ay naging abala ang isip ko sa pag-iisip sa sitwasyon nila. Ni Kai, ni Mama, ni Kuya Daniel. Umusbong din siyempre sa akin ang tanong na si Kuya Daniel ba talaga yung kabit ni Mama na siyang nakasama niya sa hotel nung gabing sumugod si Tito Marvin sa syudad at naaksidente siya at namatay? Tama kaya ang galit na binubunton ni Kai kina Mama at Kuya Daniel? Si Lola Ateng, nanay ni Tito Marvin, lola ni Kai, hindi ko pa nalalapitan ni minsan pero hinangad ko ring sana isang araw tuluyan na siyang gumaling at magsalita. Hindi pa gaanong matanda si Lola Ateng, lagpas 70 pa lang siya noon at tansya ko'y magkasintanda lang sila ng lola ni Kai sa mother side, si Lola Miguela na taga-Ilagan. Malakas pa si Lola Miguela. At tansya ko noon, kung magkikita pa ulit kami ng matandang yon ay magiging close na kami. Nakita ko ang bahagyang ngiti niya noon. Palibhasa, hindi naman siya direktang apektado sa galit ni Kai kasi nga, manugang lang niya si Tito Marvin. That time, Kuya Bono, ay wala pa akong 1 taon sa Isabela. Nasa 9 o 10 buwan ko pa lang doon. At ang bahaging yon talaga ng buhay ko ay nasentro sa puzzle, sa palaisipan tungkol kina Mama, Kuya Daniel at Kai. At sa paglipas pa ng mga buwan, eksaktong graduation ko sa high school ay dumating si Mama. Kabado ako noon, takot ako at iniisip ko kung pag-uwi ko galing ng graduation, dapat ay suot ko pa rin ang maluwang na toga upang hindi mahalata ang medyo nakabukol ko ng tiyan. Tatay ng kaibigan kong si Ella ang kasama ko sa graduation ko. Nanay naman niya ang kasama niya. Naging best friend ko si Ella na kabarangay din ni Mama, pero masyado siyang childish to the extent na hindi man lang siya na-curious noon kung bakit lumalaki ang tiyan ko. Hinatid pa ako ni na Ella kasama si na Tatay Roning at Nanay Delia na parents ni Ella. Sakay kami ng tricycle nila. At kinukulit pa rin ako ni Ella noon na pumunta sa bahay nila dahil may handa siya sa graduation niya. Ako kasi ay wala dahil that time, alam kong galit na sa akin si Mama dahil sa chismis na may relasyon kami ni Kuya Daniel. At yun natural ay mariin kong idininay. At pagpasok ko ng salas ng bahay ni Mama, parang pinaghandaan niya ang pagdating ko. Nakaupo siya sa sofa na katapat ng mismong pinto kung saan ako pumasok. Si Kuya Daniel ay nasa kabilang sofa. Katabi niya si Alan na noon ay mataba na dahil sa mga luto ko. Tanggalin mo yung toga mo. Utos sa akin ni Mama. Alumpihit ko siyang sinunod pero hinigop ko ang tiyan ko para lumiit ito kaso naubusan ako ng hininga. Huminga ka, baka matalimudaw ka dyan. At maaari Vic, hindi ako tanga para hindi mapansin na buntis ka nga.
Totoo nga ang chismis naman nangyayari sa inyo ni Daniel. Napakawalang hiya mo. Manang-mana kasama mong walang konsensya. Noon, Kuya Bono, ay parang lulubog na ako sa kinatatayuan ko. Nakayuko ako pero hinayaan ko nang mahalatan nila ang tiyan ko. Magsalita ka. Huwag mo akong yukuan. Gusto kong marinig sa iyo ang paliwanag mo. Bakit mo nilandi si Daniel? Mama, hindi ko pa siya nilandi. At hindi po totoong may relasyon kami. Magsisinungaling ka pa. Sigaw ni Mama pero kasabay nun ay ang pagbukas ng kwarto ni Lola Ateng at iniluwan nito si Kai na gaya ng dati ay blanco ang mukha, matikas ang katawan, parang action star na lumakad diretso ng salas pero tumigil sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko, bagay na sobra kong ipinagtaka, at saka siya tumingin ng diretso kay Mama at ang sabi niya, "Alam mong masama sa buntis ang stress. Anong gusto mo? Mamatay rin ang anak ko? Namatay na nga ang tatay ko dahil sa inyo, pati anak ko gusto mo ring patayin?" Pagkatapos madiin ang masambit ni Kai ang mga salitang yon ay hinila niya ako. Yung mga palad namin talagang magkadaop. Hinila niya ako palabas ng pinto, palabas ng gate, lumakad kami sa kalsada hanggang sa kanto kung saan may mga tricycle na nag-aabang ng pasahero. At hindi ko malaman kung bakit sumama lang ako ng sumama. Binitawan lang niya ang kamay ko noong makaupo na ako sa loob ng tricycle pero sumunod siyang pumasok at magkatabi kami doon hanggang highway kung saan kami bumaba at sumakay naman ng van papuntang Ilagan. Nung hapong yon, Kuya Bono, ay inuwi ako ni Leandro sa bahay ni Lola Miguela. Sa bigat ng kasalanan, dapat ka parusahan. Magsisisi habang buhay. Nagsama kami ni Kai, Kuya Bono. Noong gabing yon ay magkatabi kami sa kanyang higaan. Si Lola Miguela nakangiti lang sa amin, hindi nagtatanong. Kinabukasan ay bumalik si Kai sa Kawayan, sa bahay ni Mama, at pagbalik niya ng bahay ni Lola Miguela ay dala-dala niya na lahat ng gamit ko. Kinagabayan ulit. Nauna akong humiga sa matigas na katreng, lumang banig lang ang nakalatag. Walang foam at sa totoo lang ay medyo uncomfortable ako dahil may baby nga sa sinapupunan ko. Pinapanood ko siya habang busy sa pag-aayos sa mga papers niya. Kinabukasan kasi ay lalakad siya upang maghanap ng trabaho. Graduate na rin siya ng college. Nung masinop niya mga papers niya ay lumabas siya. Nahulaan kong nagtungo siya ng banyo dahil narinig ko ang lagasgas ng tubig mula sa timba. Makaraan ng ilang sandali ay pumasok na siya sa tulugan namin at tumabi siya sa akin. Walang imik. Ako din ay tahimik pero nagulat ako nung bumangon siya at hinawakan niya ang tiyan ko. Mas lalo ako nagulat nung idikit niya ang mga labi niya sa tiyan ko at siya ay nagsalita. "Hello baby, wish me luck tomorrow. Mag-apply si daddy ng trabaho. Ibulong mo sa mga angels mo na matanggap ako para mabuhay ko kayo ng mami mo." Napangiti ako ng una pero umagos sa gilid ng mga mata ko ang luha. Nagtataka pa rin ako noon sa mga nangyayari pero noong tumitig sa mukha ko si Kai, nakipagtitigan ako sa kanya and for the first time, nakita ko ang pinakaasam-asam kong ngiti. Kasunod pa noon ang pag-apuhap ng kamay niya sa kamay ko at kasunod noon ay nilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ko. Napatitig na lang ako sa mga labi niya noong makumpirma kong hahagkan niya ako, ay bahagya ko nang ibinukas sa mga labi ko at tama, hahagkan nga niya ako. Hinagkan niya ako, masuyo nung una hanggang sa naging maalab ito. At gusto ko ng halik na yon. Mas gustong gusto ko ang halik na yon ni Kai kesa sa halik ni Kuya Daniel.
Noong gabing yun ay may nangyari sa amin ni Kai pero hindi niya ako pinasok. Tinulungan ko lang siya makaraos dahil ayaw niyang ipasok ang kanyang malusog na alaga dahil may baby daw sa loob. Lumabas ulit siya para maghugas nung matapos kami pero bumalik siyang amoy lifebuoy. Pumwesto sa tabi ko. Good night. Narinig kong sabi niya pero ni katiting na antok ay wala akong maramdaman. Kai, alam mo sigurong hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako. Bakit mo ito ginagawa? Bakit? Ayaw mo ba? Hindi sa ayaw, pero saan ito papunta? Gusto kita, Vic. Kung gusto mo rin ako, papunta tayo sa pag-aasawa. Pagpapakasal kapag may ipon na ako. Pero alam mo hindi ikaw ang ama ng dinadala ko. Hindi ako ang bumuo niyan. Para paglabas niya, ako ang kikilalanan niyang ama. Sa bigat ng kasalanan, dapat ka parusahan. Magsisisi habang buhay. Magtitiis sa kalungkutan, ligaya'y di na naisin. Pero ba't ka dumating? Di ko deserve ang katulad mo. Di ko deserve ang pag-ibig mo. Hayaan mo kong magdusa, pagbayaran kasalanan ko. Huwag mong iibigin makasalanang tulad ko. Ulitin ko. Nakapagtrabaho si Kai sa isang kumpanya bilang janitor. Oo, Kuya Bono, pagiging janitor ang unang trabaho niya. Yan daw kasi ang unang tumanggap sa kanya kaya hindi niya inatrasan dahil naniniwala siyang yun muna ang alok ng Diyos sa kanya kahit na college graduate siya. Upang makatulong ay pumasok naman ako bilang service crew sa isang sikat na fast food dahil doon ay hindi pa naman gaanong malaki ang tiyan ko. Na-terminate nga lang ako after 3 months dahil lumobo na ng husto. Nanganak ako October 18, 2016 at sobra ang paghanga ko kay Kai dahil pinanindigan niya ang sinabi niyang siya ang kikilalaning ama ng anak ko. Mula sa rehistro, pangalan niya ang pinasulat niya at higit sa lahat, yung pagmamahal kay Madro, kitang-kita at damang-dama ko. Hanggang noon ay labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos dahil sa kabila ng pagkakasala ko ay dinala pa rin niya si Leandro sa buhay ko. Yes, I have sinned. I was so weak. I don't deserve your love for me. Don't stay, just go. Live a life that's full with someone you deserve. Someone else, not me. Stop wasting time for a wasted me. Don't right my wrong, just let me be. December 2018 na mag-flight si Lakay papunta dito sa Bucharest, Romania bilang cleaner. Yes, natatawag ko ng Lakay si Leandro kasi asawa ko na siya. Ang Lakay kasi sa Ilocano ay hindi lang matandang lalaki ang meaning kundi endearment din ito ng ilang mag-asawang Ilocano. Lakay ang tawag ni Mrs. kay Mr. Bakit naman ang tawag ni Mr. kay Mrs.?
Dati nung hindi pa kami ni Leandro, Kai ang tawag ko sa kanya kasi naaasiwa ako. Kung bakit tinawag naman kasi siyang Lakay kahit nung bata pa siya ay dahil daw para siyang matandang kumilos at mag-isip noon. Maigwali pa nga daw siya dati na bibigyan kanya ng payo o leksyon kahit na mas matanda ka sa kanya. Yun tuloy, tinawag siyang Lakay. Anyways, that time na magpunta dito si Lakay ay 2 taon na si Madro. 3 days kami sa Maynila bago mag-flight si Kai at doon ay nagkaroon kami ng time para mag-date ng 3 araw. Nag-apply din ako sa agency na nagpalipad sa kanya at sobrang halata, Kuya Bono, na trinabaho talaga ng Diyos ang kapakanan namin dahil in 10 months, nag-flight na rin ako papunta dito bilang waitress naman sa Romanian Cultural Army Headquarters at nauna akong nakakuha ng residency permit kesa kay Leandro. Hinangad talaga namin kaagad na at least isa sa amin na makakuha ng residency upang makapagpakasal kami dito. Kaya lang hindi naging madali dahil nagkaroon ako ng problema sa isa sa mga sundalong opisyal na nahumaling sa akin dito. Oo, pinakisamahan ko siya pero walang nangyari sa amin. Hindi naman kasi ako pwedeng magtaray sa mga opisyal kaya hanggat kaya ko, nakikisama ako. Kaso naging mapusok na siya. Ilang beses na siyang nagtangka sa akin kaya nagsabi na ako kay Leandro at ang sabi ni Leandro, umuwi ka na lang sa Pilipinas kung ganyan din lang. Sa Pilipinas na lang tayo magpakasal. Sinubukan kong mag-resign pero inimbestigahan ako at nalaman nila ang totoong dahilan. At hindi lang pala ako ang pinagdiskitahan ng biyudong opisyal na yon. Kinausap siya ng nakatataas at binalaan na maaari siyang ma-dismiss o yung tinatawag nilang treseria indimitere. Mula noon hindi ko na siya nakikita, may nagsabing inilipat na siya ng poste. Dahil doon, noong 2021, noong magluwag ang lockdown dahil sa COVID pandemic, ay nagpakasal kami ni Leandro dito sa Bucharest. Wala nang hassle noon dahil maging siya ay nakakuha na rin ng residency. Hindi pa rin kami nakakauwi simula nung mag-flight kami, Kuya Bono. Magsasampung taon na ang anak namin at nasasabik na kami ng sobra sa kanya pero mabuti na lang at may Facebook video call. Naibsan ang pagkamis namin sa kanya. Well taken care of naman siya ni Lola Miguela at Tita Mar na bunsong anak na tomboy ni Lola Miguela. Nakatira na sila ngayon sa bahay na binili namin sa Grand Victoria Heights sa Tuguegarao City. Tagaroon talaga si Lola Miguela kaya ninais niyang muling tumira doon. Ang kanyang nasirang asawang si Lolo Gerardo at talaga ang taga-Ilagan naman, kaya lang wala itong sariling lupa doon. Yung maliit na bahay nila dati ay nakatirik lang sa lupain ng kanyang pinsan. Buhay pa si Lolo ko sa Maynila at patuloy ko siyang sinusustentuhan ng para sa kanyang pagkain at gamot. Mas nakakalakad pa nga siya ngayon kaysa noon dahil arthritis lang naman ang sakit niya. Sina Papa at Tita Marivic, ganun pa rin. Baon daw sila sa utang kaya nahihiraman nila si Lolo at hinahayaan ko na lang dahil inaalagaan naman nila ang lolo ko. Sina Mama at Daniel, sila pa rin hanggang ngayon at may anak na rin sila. Hindi na bumalik si Mama sa abroad at hindi na rin kami nag-usap mula noon. Gusto kong lumapit sa kanya kaso nahihiya talaga ako. Nababalik kasi sa alaala ko yung nagkasala kami ni Kuya Daniel. Hindi ko na lang ikukwento kung paano yun nangyari pero alam kong mali. At kaya ko lang nagagawang aminin at ikwento ngayon kasi matagal na rin at wala naman kami dyan sa Pilipinas. Yes, libre niyo po akong i-bash. Mali talaga ako noon but I see that
But I see that as a part of my immaturity noon. I sure know it should not be normalized, pero mali naman siguro na sa akin lang ang sisi. At sana huwag niyong magaya kasi hindi lahat ng babae ay makakatagpo ng kagaya ng lakay ko. Who made my wrong right? Anyway, hanggang dito na lang Kuya Bono at maraming salamat na kagad kung mababasa mo rin itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang, Vic. Yes, I have sinned. I was so weak. I don't deserve your love from me. Don't stay, just go. Live a life that's full with someone you deserve. Someone else, not me. Stop wasting time for a wasted me. Don't right my wrong, just let me be. I know you love me, but it's unfair. You are so clean, and I was mean. Look for a princess and be his prince. Forget a wicked woman like me. Don't stay, just go. Live a life that's full with someone you deserve. Someone else, not me. Please, man, just go. Love someone else. Leave me alone. I don't deserve you. Una sa lahat, Vic, Vic, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento sa ating programa. Siyempre, yung aking unang tanong sa simula, doon sa mga taong hindi pa nagkakasala, yung tanong ko kasi ay, mas masaya at mas kontento ba ang buhay ninyo kaysa sa amin? That actually is a very stupid question. Kasi ang hindi paggawa ng kasalanan ay paghahanda para sa susunod na buhay, hindi para sa buhay na ito. Kasi maraming nagiging masaya kapag nakagawa ng kasalanan o kaya naman nagiging masaya dahil hindi sinasadyang makagawa ng kasalanan. Okay? So, erase yung first part ng kwentong ito kung saan nagtanong ako sa mga hindi pa nagkakasala. Okay? Keep being unsinned o kaya sinless. Yan ay makakabuti po at hindi yan kailanman nagiging maganda para sa isang tao. And ang masasabi ko lang sa kwento mo, kahugot na Vic ay hindi porke ikaw ay pinagpala o binayayaan ng Diyos ng isang kagaya ng mister mo, ay tatalikdan o kakalimutan mo na ang iyong ina at mga kapatid. Mali yon ang pagputol mo ng ugnayan mo sa kanila dahil sa nahihiya ka kamo sa nagawa mong kasalanan, yan ay mali. Ikaw ang nagkasala, ikaw ang mag-reach out. At ulitin ko, hindi tama na buong buhay mo ay nakalaan lamang sa iyong asawa at anak sapagkat meron kang pinanggalingan, meron kang pinagmulan at kailangan mo silang lingunin. Yan lang ang masasabi ko and thank you so much again sa mga aral pa rin na idinulot ng iyong kwento. And of course, I need to congratulate you actually for the blessing of a good man na kagaya ng asawa mo. Again, thank you so much at ilan sa ating mga shoutout. Mula kay Kenneth Domingo Velasco, sabi niya pa shoutout Team 7-Eleven Ilagan Highway na laging nakikinig kapag may bagong upload. Maraming salamat 7-Eleven Ilagan Highway. Pa shoutout Kuya Bono Abangers from Lohas Park, Hong Kong. It's Jen Baruga. Pa-shoutout Kuya Bono sa mahal kong asawa na si Lara Rodriguez. Malapit na kasal namin Kuya Bono. Oy! Congratulations, pagbate sa inyong pag-iisang dibdib. Invited ka Kuya Bono. Wow, July 18. Malapit na, 2026. Yes,
Dadalo kami sa iyong kasal, Roberto Trinidad Anciano at Lara Rodriguez. Kami ay isang bus lang naman, ano? Sa paghandaan mo yan. Biro lang, advance happy wedding sa inyo. May Galarce, shoutout to you. Ganun din kay Amelia VDSB ng Tinok Ifugao. Shoutout sa iyo. Ang laking pagkakamaling na itama, sabi ni Uncle Bornok Moni. Shoutout sa iyo. Emma Cardenas, shoutout to you dyan sa Hong Kong. Maria Teresa Montel Rosario, maraming salamat at shoutout sa mga taga Vegan City, Ilocos Sur na pinagmulan ni Maria Teresa Montel Rosario. Gurbak o Buon Baluang, pa-shoutout ko yung amin nga baak. Jai ayan mi Green Hills, San Pedro. Nag-comment ako dito sa tinanong ko kung aduda ba. At sabi naman ng isa ay kasama ka daw doon. Gurbak o Buon Baluang. Mariang, shoutout sa iyo. At sa family Delphine. Asan ba? May kadugtong pa to. And Jane Rose Villaresi, shoutout to you. Susan Aquino Galiebo Viernes, shoutout to you. Pa-shoutout ko yung from Istanbul, Turkey. Solid na bangers mo ako. Pa-shoutout na rin sa family ko. Sa Alicia Isabella. Magandang umaga. TN Ad, shoutout sa iyo. Ronaldin Ricardo Rumbawa, pa-shoutout ko yung family Rumbawa at family Ricardo. Sa asawa ko Ray Jan at sa anak ko na si John Ro. Mahal ko kayo, it's me Ronaldin from Kasalatan, Kawayan City, Isabela. Solid abangers mo. God bless you too at sa iyong family, Ronaldin. And Josan Bacoli Julian, shoutout ko ni Bono, kinlakay ko nga ni Freddy Dita Pinya Este Gataran, Cagayan. Agannad kayo kanayon ken dagita anak talakay anusam ida ay ayaten kayo una ay agyaman na Kuya Bono. Solid the bangers here in Qatar. Josan Baculi Julian, mabuhay sa lahat ng mga nanay na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, nagsasakripisyong malayo upang kumita ng mas malaki sa pag-a-abroad. Mag-iingat kayo, mahal na mahal namin kayo. Pa-shoutout Kuya Bono from Quezon Isabela, salamat. Joy Organo Bantok and Maynard Castro, pa-shoutout Kuya Bono from Montalban Rizal. Maynard Castro, shoutout to you. Pa-shoutout Kuya Bono sa Balinsat and Sabado family from Minagbag, Quezon Isabela, mula naman kay Lilibet Balinsat Sabado. Pa-shoutout Kuya from Peña Blanca, Cagayan, sabi ni Phrase Q Bonilla. Art Ramos, shoutout to you. Sheng De Oro Duldulao, pa-shoutout always bangers dito sa Cairn Hill 21 Hong Kong at sa family ko Duldulao at Valdez families. And Kate Ezla Altero Cordero, shout out Elsa here again, patiently waiting for new upload dito sa Hong Kong. Pakisigaw naman po Kuya Bono ang aking mainit na pagmamahal sa pamilya ko, ang Cordero at San Jose family, most especially sa mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. Thank you and stay safe also. Kate, I see ano pala to, Elsa, shout out sa you. Maria Cristina Garcia, shoutout. Julie F. G. Garasi, pa-shoutout Kuya Bono, lagi nakikinig dito sa Singapore from Ilocos Norte. Maraming salamat Julie F. G. Garasi. Kagawa Jocelyn Pasqua, shoutout sa iyo at sa lahat ng taga Santa Maria, Kawayan City. Pa-shoutout Kuya Bono, family Bautista and Aganan, and Rosa. And Angela Pahila, lagi nakaabang, maraming salamat. Shoutout dyan sa Dubai. Panghuli muna, pasensya na lang yung iba, ano? Pa-shoutout Kuya Bono ni Nanay Feli sa Dagupan, Tabuk City, Kalinga from Malig, Patina. Re sa kagaya kong taga-subaybay. Shoutout sa inyo mula kay Denise. Muli, kahugot na Vic, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento and congratulations sa lahat na mga kahugot nating muling nagantabay sa ating kwento ngayon. Maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. TKP, my story is safe with you.